Ako si Pitisyo, albularyo ng baryo sa gilid ng bundok. Araw-araw ang mga tao ay lumalapit sa akin para sa mga karamdaman, sumpa at mga engkanto sa kagubatan. Ngunit sa isang gabi ay tila payapa at malamig, may dumating sa akin na kakaibang panawag. "Pitisyo, Pitisyo." Mahina ngunit malinaw ang tinig. Hindi ito galing sa isang tao, para bang hangin at bulong ng mga puno na humahalili sa boses. Sa simula'y akala mo'y panaginip lamang, ngunit nang hawakan ko ang aking pamaypay at magdikit sa ilaw ng kandila, naramdaman ko ang malamig na kirot sa aking palad. Parang tinutukso ako ng isang nilalang na hindi makita. Kinabukasan ay may dumating na isang babae sa aking maliit na bahay. Mataas siya, mainhin ang kilos, ngunit may aura na hindi ko may paliwanag. "Mamang albularyo, ang aking lungsod ay naghihirap. Ako si Liwayway, prinsesa ng Biringan. Ang aking bayan ay nasa panganib at tanging ikaw lamang ang makakatulong." Sa simula ay natakot ako. Biringan, ang lungsod na nababalot ng misteryo. Hindi nakikita ng karaniwang tao, ngunit naramdaman ko rin ang bigat ng kanyang tinig, ang desperasyon ng kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung bakit ako ang tinawag niya, ngunit may kakaibang pakiramdam sa akin dibdib. Parang matagal na kaming magkakilala. "Bakit ako, prinsesa? Marami ring albularyo sa paligid ah." Ngumiti siya, ngunit hindi ang tipikal ng ngiti ng tao. Parang may lihim na naiintindihan lamang niya. "Dahil sa dugo mo, Pitisyo, ang iyong lahi ay nagtataglay ng kapangyarihang makakita sa Biringan at makaligtas sa sumpa nito. Kailangan ka namin." Hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang totoo sa kanyang sinasabi. Nabuo sa isip ko ang larawan ng isang syudad na walang mapa, walang pangalan sa atlas, ngunit puno ng liwanag at dilim. Sa sandaling yon, nagpasya akong sumunod. Habang naglalakad kami patungo sa lugar kung saan maaaring marating ang Biringan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga punong kahoy ay tila humuhubad ng kanilang balat, nagtatago sa akin sa bawat hakbang. "Huwag kang matakot, Pitisyo. Ang engkanto at nilalang sa Biringan ay may sariling paraan ng pakikipag-usap. Hindi lahat ay kaaway." Paliwanag ni Liwayway. Ngunit hindi madaling umasa. Sa di kalayuan ay narinig ko ang iyak ng isang bata, ngunit walang tao sa paligid. Ang lupa ay basa, parang may umaagapay sa aking mga paa, at ang mga anino sa paligid ay gumagalaw ng walang pinagmulan. Sa simula may isang halimaw na lumitaw. Hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. May 3 mata at katawan na parang ulap ang usok. Lumapit siya sa amin, ngunit bago pa man ito makagawa ng anumang galaw, umarap si Liwayway sa akin. "Pitisyo, kailangan mo gamitin ang iyong langis at pamahiin. Ito ang sandata mo laban sa sumpa." Mabilis akong kumilos. Inalis ko ang maliit na bag ko. Kinuha ang aking mga sangkap, dahon ng damo, alikabok ng lupa sa bundok, at ang langis mula sa gatas ng baka na hinalo ko sa akin lihim na hinalo sa mga ugat ng puno. Sa isang iglap ay binuhos ko ito sa hangin. Bumuo ng bilog sa paligid ng halimaw. Ang nilalang ay umatungal at tila ba nahihirapan sa harap ng aking panalangin at orasyon. "Hindi pa ito ang wakas. Ramdam ko ang tensyon, ngunit naroon pa rin ang pag-asa." Matapos ang ilang sandali, nawawala ang halimaw, parang ulap na pinapawi ng hangin. Napabuntong hininga kami. "Tama ka, Pitisyo. Kaya mo pala kaming protektahan." Wika ni Liwayway at may halong saya at lungkot sa kanyang ngiti. Ngunit hindi natapos doon ang aming paglalakbay. Habang patuloy kaming naglalakad sa kagubatan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. May mga nilalang na lumalapit sa amin,
mga espiritu, mga diwata at mga engkanto. Ilang nais tumulong, ilan naman na nagbabantay at sinusubok ang aking tapang. Lahat ay tila may lihim na misyon. Isang diwata ang lumapit sa amin, may buhok na kumikislap at mata na parang bituin. Kung gusto mong tulungan ng prinsesa, kailangan mong pumasa sa 3 pagsubok ng biringan. Ang unay katapangan, ang pangalaway karunungan, at ang huli ay puso. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, ngunit naramdaman ko ang tibok ng aking puso, malakas at malinaw. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang bawat pagsubok ko? Ngumiti ang diwata at ang mundo sa paligid namin ay tila lumabo at muling nagningning. Makikita mo sa tamang oras, albularyo. Ngunit tandaan mo, ang biringan ay hindi tulad ng ibang syudad. Dito, ang bawat hakbang ay may kapalit. Huwag kang magpadalos-dalos at huwag kang matakot sa hindi mo nakikita. Nang matapos ang kanyang sinabi, nawala ito sa isang kisap mata lamang. Tumingala ako kay Liwayway at nakita ko ang parehong pangamba at pag-asa sa kanyang mga mata. Handa ka na ba, Petisyo? Tanong nito. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa biringan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ito'y simula ng isang paglalakbay na magbabago sa aming dalawa at sa buong syudad na nagtatago sa mundo ng mga tao. Handa na ako. Tugon ko at sabay kaming pumasok sa liwanag na tila nagmula sa gitna ng kagubatan. Sa bawat hakbang ay ramdam ko ang pulso ng syudad, ang tibok ng mga nilalang, ang hiling ng prinsesa at ang lihim ng aking lahi. Hindi ko alam kung ano ang kasunod na mangyayari, ngunit alam ko na sa bawat sandali sa biringan ay puno ng panganib, hiwaga at pagkakataon. At sa puso ko'y naramdaman ko ang sumpa at biyaya ng albularyo na piniling maging tagapangalaga ng prinsesa ng lungsod na hindi nakikita ng marami. Ang liwanag na aming tinahak ay unti-unting nagbago. Mula sa malabong ningning sa gitna ng kagubatan, napasok kami sa isang daan na puno ng mga kulay at anyo na hindi ko pa nakikita sa buong buhay. Ang lupa'y parang gawa sa kristal, kumikislap sa bawat hakbang, at sa paligid, mga punong kahoy ang nakayuko, tila nakikinig sa bawat hininga. Habang naglalakad kami ay nakita ko ang mga mata ng mga nilalang na nakatago sa dilim, mga diwata, aswang na mukhang tao at iba pang hindi ko matukoy na espiritu. Hindi sila nakakasakit sa amin, ngunit ramdam ko ang kanilang pagsusuri. Parang sinusubukan nila ang aking tapang bago kami tuluyang makapasok ng biringan. Petisyo, ang unang pagsubok ay katapangan. Kailangan mong harapin ang anino ng iyong pinakamalalim na takot. Hindi ko maintindihan kaagad anino ng takot. Sa isip ko'y maraming bagay ang pumapasok. Kamatayan, pagkabigo, ang mga nilalang na hindi kayang sirain ng ordinaryong tao. Ngunit bago pa man ako makapaghanda, biglang napaligiran kami ng makapal na ulap. Ang ulap ay maitim, sumasayaw sa paligid namin. At sa bawat ikot nito, may anyo ng halimaw na lumilitaw. Mga nilalang na mula sa aking nakaraan, mga alaala ng kababalaghan at panganib. Unay lumitaw ang anyo ni Amara, ang babae mula sa aking nakaraang buhay na hindi ko natulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At sa kanyang mga mata, nakikita ko ang pagkapuot at sakit. Bakit mo ko iniwan, Petisyo? Pulong ng kanyang boses, tila nagmumula sa bawat sulok ng ulap. Amara, hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Sagot ko, ngunit ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib. Sa di kalayuan ay lumitaw si Tomas, isang kaibigan ko na namatay sa isang aksidente. Ang kanyang katawan ay tila hindi tunay. Nanginginig at walang buhay ang mga mata. Bakit mo kami pinabayaan? Wika ng kanyang boses na parang nagmumula sa lupa. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang takot,
Ngunit kailangan kong kontrolin ito. Kung hindi iba katuluyang malunod sa anino ng biringan. Inilabas ko ang maliit kong bag at hinugot ang aking pamahiin at ang langis. Sagrado ang aking tungkulin. Hindi ako matatakot sa alaala o kamatayan. Inihanda ko ang aking orasyon. Sinambit ang mga pangalan ng mga nilalang ng kagubatan at inihalo ang langis sa palad. Sa bawat hakbang, bumuo ako ng bilog sa lupa at naramdaman ko ang isang mainit na enerhiya na pumapalibot sa akin. Isang kapangyarihang nagmula sa aking dugo, sa aking lahi bilang albularyo. Tahimik ang ulap sa paligid. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Isang anyo ang lumitaw. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa iba. Ito'y parang halimaw na may katawang tao, ngunit may balat na parang abo. May mga mata sa bawat bahagi ng muka at sa bawat galaw ay may naglalagablab na apoy. Ang takot mo, Petisyo. Huwag mong hayaang lamunin ka nito. Uwi ka ni Liwayway. Humihimok. Huminga ako ng malalim. Pinilit alisin ang takot. Pinagtibay ko ang aking pananalig sa mga lihim na turo ng aking ninuno. Sa bawat gamot, pamahiin at orasyon na natutunan ko mula sa aking ama at lolo. Ang halimaw ay lumapit. Ngunit bago ito makalapit sa akin, binuhos ko ang langis sa hangin. Sinundan ng panalangin. Bumuo ng liwanag sa paligid ko at sa bawat pulso, ang halimaw ay tila na puwing. Unti-unting naglaho sa hangin. Hindi ito ang wakas, Petisyo. Subalit nakayanan mo ang unang pagsubok. Wika ni Liwayway. Ngumiti siya. Ramdam ko sa kanyang mga mata na may pangamba pa rin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang laban dito. Ang totoong biringan na isusubok sa puso mo. Nagpatuloy kami sa daanan at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang pagod. Ngunit higit pa rito ang lalim ng aking pakiramdam sa biringan. Ang lungsod ay parang may sariling hininga, may sariling ritmo. Sa gitna ng daan ay may isang ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan na wala sa kalangitan ng mundo ng tao. Dito magsisimula ang pangalawang bahagi ng iyong pagsubok. Ang karunungan. Ang ilog na ito ay nagtataglay ng maraming sikreto. Bawat alon ay may kwento. Bawat halik ng tubig ay may lihim. Kailangan mong sagutin ang tanong ng ilog upang makapasok sa gitna ng lungsod. Lumapit ako sa ilog at sa unang sulyap, tila ordinaryo lamang. Ngunit nang lapitan ko ito'y narinig ko ang boses ng ilog. Albularyo, kung tunay kang tagapangalaga, kailangan mong ipakita ang iyong karunungan. Sabihin mo sa akin, ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang nilalang? Huminga ako ng malalim. Iniisip ang lahat ng aking karanasan, ang mga nilalang, ang prinsesa, at ang lungsod na tinatabunan ng hiwaga. Ang pinakapayak ngunit pinakamahalagang bagay ay puso at pananalig. Puso upang magmahal at umunawa, at pananalig upang hindi mawalan ng landas sa gitna ng dilim. Tumahimik ang ilog at sa sandaling iyon ang tubig ay kumislap. Unti-unting nagbukas ng isang daan patungo sa gitna ng lungsod. Ang bawat alon ay naglaho at isang tulay ng liwanag ang lumitaw sa aming harapan. Napagtagumpayan mo ang unang dalawang bahagi, Petisyo. Ngunit ang huling pagsubok, ang puso, ay ang pinakamahirap. Dito'y makikilala mo ang tunay na ibig sabihin ng sakripisyo at tapang. Handa ka na ba, Petisyo? Tumango ako. Ramdam ko ang kabigatan ng aking tungkulin. Hindi lamang ang prinsesa ang nakasalalay sa akin, kundi ang buong lungsod na nagtatago sa mundo ng mga tao. Ang biringan ay hindi basta syudad. Ito ay buhay, may damdamin, may kaluluwa. At bilang albularyo, ito ang aking misyon. Protektahan, pangalagaan at unawain. Habang papasok kami sa tulay ng liwanag, ramdam ko ang titig ng mga nilalang sa paligid. Ang bawat punong kahoy, bawat bato, bawat alon sa ilog ay nagmamasid.
nag-aabang sa aking kilos. Ngunit sa halip na takot ay naramdaman ko ang tapang. Isang tapang na nagmumula sa dugo ng aking ninuno sa bawat pamahiin at orasyon ay tinuturo sa akin. At sa puso ko'y alam ko ang biringan ay higit pa sa yuwaga at panganib. Ito'y pagsubok sa bawat damdamin, bawat desisyon, bawat hangarin ng isang albularyo. At sa bawat hakbang na akin tinatahak ay ramdam ko ang sumpa at biyaya ng aking lahi. Isang landas na magdadala sa akin sa puso ng lungsod, sa harap ng prinsesa at sa lihim na nagtataglay ng kapangyarihan ng biringan. Habang patuloy kaming naglalakad sa tulay ng liwanag, bigla ko naalala ang aking maliit na sabungan sa baryo. Ang amoy ng dayami, ang tunog ng mga manok at ang sigaw ng mga tagahanga. Kahit sa gitna ng yubaga at panganib ng biringan, tila may isang piraso ng normal na buhay na sumusunod sa akin. Petisyo, anong iniisip mo? Nag-iisip lang ako kung paano ko mapapanatili ang aking mundo kahit dito ako sa biringan. Alam mo, mayroon kasi akong mga alagang manok sa baryo, mga panabong na manok. Hindi ko iniwan yon. Ang sabong, parang nagsasabi sa akin ng tapang at disiplina kung paano harapin ang panganib at kung paano magtatagumpay sa laban kahit mahirap. Ngumiti si Liwayway, tila naiintindihan niya ang aking sinasabi. Ang tapang at disiplina ay mahalaga sa biringan. Marahil ay may koneksyon ng iyong sabong sa iyong kakayahan bilang albularyo. Sa isip ko'y naiintindihan ko, ang bawat laban sa sabong ay may aral. Pagbantay sa galaw ng kalaban, pag-unawa sa kanyang lakas at kahinaan, at higit sa lahat, hindi sumusuko kahit matalo sa unang pagkakataon. Ang parehong prinsipyo ay kailangan ko sa harap ng mga pagsubok ng biringan. Sa isang lugar na tila maliit na plaza, napansin ko ang ilang nilalang na nakaupo sa paligid ng isang parang arena, mga diwata at engkanto. At sa gitna may dalawang manok na naglalaban. Hindi ko inaasahan na sa biringan ay may sabong pa rin pala. Lumapit ako at ang isa sa mga diwata ay bumungad. Albularyo, ikaw si Petisyo. Kung oo, dapat mong ipakita ang tapang at disiplina mo sa sabong ng biringan. Ang labanang ito ay hindi karaniwang laro. Ang manok mo ay sumasailalim sa iyong kaluluwa. Tumango ako. Hinugot ang maliit na manok na palagi kong kasama sa mga laban sa baryo. Kahit sa yuwaga ng lugar, ramdam ko ang kapangyarihan ng nilalang sa aking mga kamay. Pinakpak ko ang balahibo nito, binigyan ng lakas at init ng loob. Albularyo, handa ka na ba? Opo. Tugon ko at inilagay ang manok sa gitna ng arena. Ang kalaban ay isang makapangyarihang ibon. Tila may apoy sa mata at kuko. Napansin ko ang bawat galaw nito at agad kong naalala ang lahat ng laban sa sabong sa baryo. Ang oras ng paghuhusga, ang lakas ng pasensya at ang kakayahang magdesisyon sa tamang sandali. Sa bawat galaw ng manok ko, ramdam ko ang enerhiya ng biringan. Ang arena ay tila lumalapit sa puso ng lungsod. At bawat manok na sumasalamin sa lakas at tapang ng kani-kanilang mga tagapangalaga. Tumahimik ang mga nilalang sa paligid at sa isang iglap ang manok ko'y lumundag sa tamang sandali. Tinutok ang kalaban at sa huling hampas, nagtagumpay. Ang paligid ay sumabog sa kagalakan. Ang mga diwata at engkanto'y nagpalakpakan at si Liwayway ay ngumiti ng buong puso. Napakagaling, Petisyo. Nakita ko ang iyong tapang at disiplina. Hindi lahat ng albularyo ay makakagawa nito. Ang iyong puso ay tunay na handa sa huling pagsubok. Ngunit alam ko, hindi ito ang huling laban. Ang sabong ay paalala lamang, isang simbolo ng aking kakayahan, ng aking tapang at ng koneksyon ko sa mundo ng biringan. Naramdaman ko rin ang liwanag at init ng aking mga alaala sa baryo at alam kong kahit gaano man kakaiba ang lugar na ito, dala ko ang aking sarili, ang aking mundo at ang aking mga prinsipyo. Habang lumalapit kami sa gitna ng lungsod, huminga ako ng malalim
Ramdam ko ang tibok ng bawat nilalang sa paligid. At sa puso ko yung sabong ay naging simbolo ng aking paghahanda. Isang paalala na sa bawat laban sa biringan, kailangan ng tapang, disiplina at puso. Narito ka na, Petisyo. Ang huling pagsubok ay hindi laban sa halimaw, hindi laban sa anino, kundi laban sa sarili mo. Dito mo matutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagiging albularyo at tagapangalaga ng biringan. Tumango ako at muling hinawakan ang kamay niya. Sa bawat hakbang ay ramdam ko ang koneksyon ng aking buhay sa baryo. Sa sabong at sa lungsod na ito, isang lugar na puno ng hiwaga, panganib at pagkakataon. Ang biringan ay hindi lamang isang syudad ng engkanto. Ito rin ay salamin ng aking sarili, ng aking kakayahan at ng aking puso. At habang tinatahak namin ang liwanag na nagmumula sa gitna ng lungsod, alam ko hindi lamang ang prinsesa ang aking poprotektahan, kundi pati ang aking pagkatao, ang aking pananalig at ang aking damdamin. Ang sabong na minahal ko sa baryo ay naging tulay ng nagdudugtong sa dalawang mundo, at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang sumpa at biyaya ng pagiging albularyo sa biringan. Ang kapayapaan ay ramdam ko sa biringan at hindi pang matagalan. Kahit tapos na ang uling pagsubok ng puso, ramdam ko may bagong responsibilidad na ipagkakatiwala sa akin. Hindi lamang bilang tagapangalaga ng lungsod, kundi bilang albularyo na may misyon sa mundong aking iniwan. Petisyo, may isang bagay ako na dapat na ibigay sa iyo. Isang mutya na magdadala ng swerte at tagumpay, ngunit kailangan mong gamitin ito ng tama. Nilapitan niya ako at inilagay sa palad ko ang isang maliit na kahon na yari sa pilak at kristal. Nang buksan ko'y nagniningning sa loob ang isang maliit, bilog, gintong bato na may kakaibang liwanag. Ito'y matagal nang nagbabantay sa biringan at ngayon ay sa iyo na ito. Ang mutyang ito magpapalakas ng iyong kakayahan sa sabong, ngunit tandaan, ang tunay na yaman ay hindi lamang pera o premyo, kundi ang tamang paggamit ng kapangyarihan nito. Ramdam ko ang init mula sa mutya. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila pumupuspos ng enerhiya. Ang alaala sa sabong sa baryo at ang manok na minahal ko at ang saya ng bawat laban na muling bumalik sa akin. Ngunit ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad. Ang mutya ay hindi basta kasangkapan. Ito'y simbolo ng tiwala, ng kapangyarihan at ng moralidad na kailangan kong panatilihin sa bawat laban. Salamat, Liwayway, pero paano ko ito gagamitin sa sabong? Ang mutya'y nag-uugnay sa puso mo at sa manok mo. Kapag ginamit mo ito sa tamang paraan, ang iyong manok ay magiging mas malakas, mas mabilis at mas matalino sa laban. Ngunit kung gagamitin mo ito para lamang sa pansariling kapakinabangan, mawawala ang kapangyarihan nito. Hindi ko maiwasang ngumiti. Sa isip ko'y naalala ko ang mga panalong nakuha ko sa baryo, ang saya ng bawat tagumpay at ang pagkakaibigan na nabuo sa sabong. Ramdam ko na ang mutya'y hindi lamang para sa akin. Ito rin ay para sa baryo, sa pamilya at sa mga taga-suporta na naniniwala sa akin. Handa na ako, Liwayway. Handa ko na itong gamitin sa tamang paraan. Uwi ka ako at hawak ang mutya ng may paggalang. Ang simula ng bagong kabanata ay ipinakita kaagad sa akin. Sa gilid ng isang plaza, may isang maliit na arena kung saan may mga manok ng biringan na naglalaban. Ang bawat ibon ay kakaiba. May mga balahibong kumikislap, may mga mata na parang naglalaman ng liwanag, at may tunog ng tibok ng puso sa bawat galaw. Kinuha ko ang aking manok at inilapit sa akin. Ramdam ko ang koneksyon sa mutya. Ang liwanag ng bato ay dumaloy sa manok at bawat hibla ng balahibo nito ay tila nagkakaroon ng bagong lakas at bilis. Tandaan mo, Petisyo, ang mutya ay sumasalamin sa puso mo. Kung tama ang puso mo, tama rin ang laban ng iyong manok. Sumimula ang laban. Ang kalaban ay isang ibong malaki at mabilis. May balahibong kulay abo at pulang mata na tila ba sumasalamin sa apoy ng araw.
Ngunit ramdam ko ang lakas ng aking panabong. Sa bawat galaw, ang mutya ay nagbibigay ng balanse, katalinuhan at tapang sa ibon. Hindi ito simpleng swerte lamang. Ito ay enerhiya mula sa puso ko at sa bawat tagumpay ng manok ay ramdam ko ang tagumpay ng aking disiplina at prinsipyo. Sa gitna ng laban ay may sandali ng panganib. Ang kalabang manok ay mabilis, agresibo at tila may sariling isip. Ngunit sa tulong ng mutya, nakontrol ng aking ibon ang bawat galaw. Naipakita ang tapang at talino. Nakita ko ang saya sa mukha ng mga nilalang sa paligid, pati na si Liwayway. Nakangiti ng buong puso. Hindi naglaon ang aking manok ay nanalo. Ang arena ay nagniningning sa saya at ang mga diwata at engkanto ay nagpapalakpakan. Ngunit higit pa sa tagumpay, ramdam ko ang leksyon na dala ng mutya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa panalo o kayamanan, kundi sa kakayahang gamitin ito para sa tama at kabutihan. Matapos ang laban ay nilapitan ako ni Liwayway. Petisyo, ang mutya ay ngayon ay sayo na. Gamitin mo itong tunay sa pagitan ng mundo mo at ng biringan. Maaari kang yumaman, ngunit huwag kalimutan ang puso mo at ang responsibilidad mo bilang albularyo. Huminga ko ng malalim at tinignan ng mutya sa aking kamay. Ramdam ko ang koneksyon nito sa aking kaluluwa, sa manok ko at sa lungsod. Hindi ito lamang kayamanan sa material na anyo. Ito ay simbolo ng tagumpay, disiplina at tamang puso. Salamat Liwayway, nangangako ako na gagamitin ko ito ng tama at hindi ko hahayaang masayang ang tiwala ninyo. Wika ako't muli akong ngumiti. Sa sandaling yun ay ramdam ko ang lungsod ay nagbukas sa akin ng panibagong pagkakataon. Ang mutya ay nagbigay ng kakayahan, ngunit higit sa lahat, nagbigay ito ng aral na sa bawat laban, sa sabong mano sa buhay, ang tunay na kayamanan ay nasa tamang puso, tamang desisyon at tamang layunin. Habang lumalapit kami sa gitna ng lungsod, alam ko na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa mutya na aking hawak, sa manok ko sa sabong at sa puso ko na handang magmahal at magprotekta, ramdam ko ang tapang at tiwala na aking kailangan. At sa gabing yun sa ilalim ng liwanag ng biringan, alam ko hindi lamang ako isang albularyo, ako ay tagapangalaga, kaibigan at sa aking paraan ay isang mandirigma sa mundo ng hiwag at engkanto, at ang mutya ay magiging kasangkapang magdadala sa akin ng tagumpay, hindi lamang sa sabong kundi bawat laban na tatahakin ko sa buhay. Ang biringan ay tahimik sa unang tingin, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang liwanag ng lungsod ay kumikislap sa bawat kristal na gusali, tila nagbabantay at nagmamasid sa bawat galaw namin. Sa kamay ko nakahawak ang mutya, ang gintong bato na nagdala sa akin ng bagong kapangyarihan at bagong responsibilidad. Sa tabi ko si Liwayway ay tahimik, ngunit ramdam ko ang kanyang paghihintay. Ang kanyang tiwala na sa akin nakasalalay, ang kapalaran ng lungsod at ng kanyang sarili. Ngunit hindi ito magiging madali. Sa di kalayuan, narinig namin ang tunog ng tibok, hindi ng puso kundi ng mga nilalang sa paligid. Ang mga anino ay unti-unting nagsimulang mag-anyo. Nagiging matulis at mas malalaki, tila may sariling galaw at layunin. Ang biringan ay hindi lamang isang lungsod ng liwanag at kagandahan. Ito rin ay isang lugar ng panganib kung saan ang bawat tagumpay ay sinusubok ng kapangyarihan at ng hiwaga ng lungsod. Petisyo, ang huling laban ay hindi laban lamang ng lakas, kundi laban ng tiwala, disiplina at puso. Sa mutya mo nakasalalay ang iyong kakayahan sa sabong, ngunit dito magagamit mo rin ito sa ibang paraan upang ipagtanggol ang lungsod at ang prinsesa. Huminga ko ng malalim. Ramdam ko ang init ng mutya sa aking palad, ang tibok ng puso ko na sabay sa tibok ng lungsod, at ang koneksyon sa aking manok sa sabong. Ngunit alam ko na ngayon, ang laban ay hindi lamang sa arena. Ito ay laban sa mga puwersang nagbabantay ng wasakin ng biringan. Biglang lumitaw sa aming harapan ang isang halimaw,
Hindi katulad ng dati, malaki, may balat na parang abo, mga mata na naglalagablab at mga pakpak na tila gawa sa itim na ulap. Sa bawat hakbang nito, ang lupa'y nanginginig at ang hangin ay nagbabanta. Ang halimaw ay simbolo ng lahat ng takot, lahat ng pangamba at lahat ng hindi ko natapos sa nakaraan. Ngunit ngayon ay handa na ako, hindi lamang dahil sa mutya kundi dahil sa lahat ng aking natutunan. Ang disiplina sa sabong, ang tapang sa mga naunang pagsubok at ang pagmamahal sa prinsesa at lungsod. Huwag ka matakot, Petisyo. Ang mutya ay nasa iyo at sa puso mo rin nakasalalay ang tagumpay. Bulong ni Liwayway at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Mabilis kong inilabas ang mutya at inihulog sa gitna ng arena. Isang liwanag ang sumabog at ang enerhiya nito ay bumalot sa halimaw. Ramdam ko ang bawat galaw nito, bawat hampas at bawat panganib na dala nito. Sa pamamagitan ng mutya, nagkaroon ako ng koneksyon sa lahat ng nilalang sa paligid. Mga diwata, engkanto, at maging ang aking manok sa sabong ay parang naramdaman ng laban. Ang halimaw ay umatake, mabilis at malakas, ngunit pinangunahan ko ang aking manok sa sabong at sa mutya. Ginabay namin ang enerhiya nito upang bumuo ng depensa. Ang bawat hampas ng halimaw ay tumutugon sa liwanag mula sa mutya. At bawat galaw ng aking manok ay nagbigay ng estratehiya. Hindi lamang ito laban ng lakas, ito'y laban ng utak, puso at disiplina. Habang lumalaban nga kami, naalala ko ang bawat sabong na napanalunan ko sa baryo. Ang bawat tagumpay at pagkatalo ay nagturo sa akin ng tiyaga at pagpapasensya. Ang bawat laban sa biringan ay nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa swerte, kundi sa tamang desisyon, tamang timing at sa tamang puso. Sa gitna ng laban ay biglang lumitaw si Amara sa aking harapan. Ang kanyang anyo ay maliwanag at nakikilala. Petisyo, gamitin mo ang mutya, ngunit huwag lamang para sa sarili mo. Tandaan mo ang lahat ng minamahal mo sa buhay. Tumango ako. Ramdam ko ang pag-ibig, pananagutan at lakas na pumapaloob sa mutya. Hinawakan ko ito ng mas maigpit at iniutos sa aking manok na ipakita ang buong kakayahan nito. Sa isang huling galaw, tumalon ng manok, inikot ang halimaw sa paligid. At gamit ang liwanag mula sa mutya, napilitang umatras ang halimaw. Sa huling hampas ay naglaho ito, tila sumuko sa kapangyarihan ng tapang, puso at disiplina. Tumahimik ang paligid, ang bawat nilalang sa biringan ay nakatingin at sa kanilang mga mata, ramdam ko ang pagtanggap ng respeto. Si Liwayway ay ngumiti at si Amara ay lumapit sa akin. Petisyo, napatunayan mo, hindi lamang bilang albularyo kundi bilang tagapangalaga ng biringan at ng puso ng bawat nilalang dito. Huminga ko ng malalim, ramdam ko ang bigat na nawala at ang bagong kapangyarihan na dumadaloy sa akin mula sa mutya. Alam ko na sa bawat laban, sa sabong o sa hiwaga ng lungsod, ang tunay na lakas ay nasa puso, sa tapang na harapin ng sarili, sa pagmamahal na ibinibigay sa iba, at sa disiplina na ipinapakita sa bawat aksyon. Ngunit hindi lamang iyon. Si Liwayway ay humawak sa aking kamay at ngumiti ng buong puso. Petisyo, ngayon ay hindi lamang ikaw ang tagapangalaga ng biringan. Ikaw rin ay tagapangalaga ng kabutihan, ng tapang at ng pag-asa. Ang lungsod ay bukas sa iyo at ang mutya ay magiging gabay mo sa lahat ng labang tatahakin mo. Napatingin ako sa mutya. Ang gintong bato ay kumikislap at sa bawat pulso, ramdam ko ang tibok ng lungsod, ng prinsesa at ng aking sarili. Alam ko na kahit gaano pa karami pang panganib ang dumating, handa ako. Ang bawat laban sa sabong, bawat pagsubok sa biringan, at bawat desisyon sa buhay ay nagdala sa akin dito, sa kasaysayan, sa kapangyarihan, at sa pagkilala sa aking sarili.